4 na ho ng umaga. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang ating pong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 2. Sumaradyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Tuluyan ang nakalabas ng para ng bansa ang bagyong Birbina. Kaninang alas 3 ko ng madaling araw, ito'y namataan 275 kilometers northwestward ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan, na may maximum na lakas ng hangin na 110 kilometers per hour, na may bugso ng hangin na umaabot ng 135 kilometers per hour. Lumakas na ang bagyong Koto ng ngayong datihong Birbina at dumaan ho dito sa Pilipinas. Ito'y mahina hong kumikilos west southwestward, mga kapuso. Bantay Panahon. Ang Palawan ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil ho sa trap ng bagyong Birbina. Ang Occidental Mindoro at nalalabing bahagi ng Visayas ay makakaranas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may puno-punong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil sa localized thunderstorm. Ang Palawan kasamang isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng katamtaman hanggang malakas na hangin mula sa Timog Kanluran hanggang Timog Silangan na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Ang buong Visayas ay makakaranas na mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa Silangan hanggang Timog Silangan na may mahina hanggang sa katamtaman na hangin sa karagatan. Alas 5:46 na ho ng umaga. Kayo ho mga kapuso, patuloy na ho nakikinig sa Super Balita sa Umaga numero 2. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Biogesic, headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Samantala si Bapanga balita, DepEd Puerto Princesa, tinututukan na raw ang kaso ng mga nagpapakamatay na mga mag-aaral sa lungsod. Super Radio Local News. Dahil sunod-sunod na ho mga kapuso ang mga estudyante na nagpapatiwakal dito po sa ating pong syudad. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abreya. Sa detalye ng balita, paso! Nagtutuunan na ng pansin ng City DepEd ang nakababahalang pagtaas ng kaso ng suicide sa mga mag-aaral sa Puerto Princesa. Sa naging 4th quarter kumustahan sa City DepEd ayon kay City DepEd Nurse 2 Johan Noble ng Division on Mental Health ng Focal Person, sinabi nito na 7 kaso na ang naitala nila mula 2024 hanggang 2025 na kaso ng suicide. Sa bilang na yan, 2 ang mga lalaki habang 5 naman ang mga babae. Nag-iedad ng 15 hanggang 16 na taong gulang ang mga ito, habang ang pinakabata ay 11 taong gulang, kung saan karamihan sa mga kaso ay nagugat sa problema sa pamilya. Nakarating na rin umano sa kalaman ng City DepEd ang usap-usapan ng pagkakaroon ng group chat kung saan ito ang pinagmumula ng usapin ng suicide. Nakipagtulungan na rin umano sila sa PNP sa bagay nito, sumalit hirap umanong matunto ng sinasabing GC. Samantala, may mga intervention na umanong ginagawa ang City DepEd sa mga mag-aaral, katulad ng pagkakaroon ng peer support group sa mga mag-aaral, counseling at pagkikipagtulungan sa iba't ibang mga grupo upang tugunan ang mga mental health issue na mga mag-aaral. Ako, si Wilmar Abrena, GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Matindi na. Nagkakasunod-sunod. Yung group chat daw na yan sa halip na tulungan na maka-recover yung isang estudyante na naguguluhan,
meron pang mga suwisyon na magpakamatay ka na lang. Kaya, yun daw ang nagiging dahilan. Alas 5:49 na ako ng umaga. Ngayon nakikinig sa Super Balita sa umaga. Tuloy-tuloy po tayo mga kapuso sa ating pong mga balita. Department of Labor and Employment o DOLE, pinaalalahanan ng mga employer na bayaran ang kanilang mga manggagawan ng tamang pasahod sa mga special non-working days sa Disyembre. Super Radio Local News. Detalye po ng balitang yan, balikan po natin mga kapuso si Super Wilmar Abreya. Mayroon pong karagdagang balita. Pasok! Inaalalahanan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga employer na bayaran ng kanilang mga manggagawa ng tamang pasahod sa mga special non-working days ngayong buwan ng Disyembre. Sa Labor Advisory No. 17-2025 na inilabas ng DOLE, kabilang sa mga special non-working days ay ang December 8 o Feast of the Immaculate Conception of Mary, December 24, 2025 Christmas Eve at December 31, 2025 last day of the year. Ipinatutupad ang no work no pay sa isang special non-working day maliban na lamang kung ang kumpanya ay may pulisiya o collective bargaining agreement sa OCBA na nagbibigay ng sahod para sa nasabing araw. Samantala, ang empleyado na magtatrabaho sa special non-working day babayaran ng karagdagang 30% ng kanyang arawang sahod sa unang 8 oras na kanyang trabaho. Habang ang empleyado na nag-overtime ay makatatanggap naman ng karagdagang 30% ng kanilang orasang kita sa nasabing araw. Ako, si Wilmar Abreya ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Biogesic, headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Mga kaibigan ng oras sa Pilipinas, 9 na minuto mga kapuso, 9 na minuto bago sumapit po ang alas 6 po ng umaga. Ngayon nakikinig sa Super Balita sa umaga. Sa iba pang balita, ibon ng spotlight para sa giant Christmas tree ng Roxas, Palawan. Ninakaw! Super Radio Police Report. Namiho natin ang detalye ng balitang yan, si Super Kenneth Calumrensa. Mayroon pong detalye ng balita. Paso! Hindi pa man natatapos sa ininakaw na ang kable ng kuryente na gagamitin sana para sa giant Christmas tree sa bayan ng Roxas, Palawan. Ayon kay Engineer Renuel de la Cruz, isa sa mga inspektor ng naturang Christmas tree, aabot umano sa 35 metro ng kable ang ninakaw kahapon ng madaling araw kung saan ito pinutol at hinugot mula sa lupa. Anya ang naturang kable ay nakalaan sana para sa mga spotlight na gagamitin sa pagbubukas ng giant Christmas tree. Matatandaan na nitong nakalipas na araw ay muntikan pa itong matupok na apoy matapos matalsikan ng flux mula umano sa nag-welding sa itaas nito na agad namang naapula. Nananawagan naman sila sa maaaring mapagbentahan ng mga naturang kable na pagbigay alamagad sa mga otoridad. Ako si Kenneth Calumris ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Ang bihira, muntik na nga nasunog. Ngayon, yung kable na naman ninakaw. Makipag-cooperate naman ho kayo, no ho? Doon sa mga taga-Roxas, yung mga kawatan dyan. Ang bihira naman. Pati mo man naman kable ng spotlight, pinagkadiskitahan. Nakipag-cooperate ho kayo, ano ho? Maganda yung intention yan. Muntik na nasunog, tapos ngayon, yung kable na naman ho yung ninakaw. Pambira itong mga kawatan na yan. Alas 5:53 na ho ng umaga. DYSP Super Radio Balita. Nakipag-cooperate ho kayo sa intention ni Mayor PD Sabando na mas lalo hong mapasaya ang Pasko dyan sa Roxas. Hindi yung binabash, tapos muntik ngang masunog, tapos dadagdagan nyo pa. Nakawin yung kable. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, ilang mga silid-aralan sa Puerto Princesa nakapagtala ng pagkasira ng dahil ho sa bagyong Tino. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan.
si Super Wilmar Abraya sa detalye ng balita. Paso! Binaha na sira ang kisame at bubong. Yan ang sinapit ng ilang mga silid-aralan sa 8 eskwelahan sa Puerto Princesa dahil sa nagkalipas na bagyong Tino. Sa naging kumustahan sa City DepEd, sinabi ni John Roger Amores, ang DRRMO ng City DepEd kabilang sa mga paaralan na naapektuhan ay ang Mauyon Elementary School, West Central School, Don Ramon Roses Memorial Elementary School, Busmol Elementary School, Sabang Elementary School, Mateo Hagis Memorial Elementary School, Langogan Elementary School at Babuyan National High School. Aabot sa 31 classroom ang nagtamo ng minor damage habang wala namang mga naitalang major at totally damage sa mga paaralan sa nagdaang bagyo. Ako si Wilmar Abraya ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. 5 minuto po mga kapuso bago sumapit po ang alas 6 po ng umaga. Malaking sira sa kalsada sa Barangay San Pedro. Nagdudulot na raw ho ng mga aksidente. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super Kenneth Calombres sa detalye ng balita. Paso! Isang motorista ang naaksidente pasado ang alas 7:30 kagabi sa kabahan ng Banico Road, Barangay San Pedro sa lungsod ng Puerto Princesa dahil umano sa malaking sira sa gitna ng kalsada. Ayon kay alias Ken, habang binabaybay nila ang lugar ay biglang nagpreno ang isang kotse sa unahan. Nagulat umano ang kasunod ditong motorista at agad ding nagpreno upang maiwasang bumangga. Dahil dito, nawalan siya ng kontrol sa manabela at naaksidente, ngunit maswerte namang galos lamang ang tinamo. Anya ilang dumaraan na rin umano ang naaksidente at naperwisyo sa parehong bahagi ng kalsada dahil hindi kaagad napapansin ang naturang sira. Wala rin naman ang early warning device na nagbabala sa mga dumadaan. Hiling naman nila na agad aksyonan namang kinaukulan ng problema upang maiwasan pa ang pagdami na aksidente sa lugar. Ako si Kenneth Calombres ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. May puntahan ng DPWH yan. Ano hong po pwede hong may tambak pansamantala kung wala pa hong pondo, no ho? O di kaya ang ating pong City Engineering Department. Nagiging mitsa na ho ng aksidente. Huwag ho tayong delayed ng reaksyon doon po sa DPWH natin. Dapat yan hanggat wala pa ho mga ganyang insidente, kagyat na ho kayong tumutugon. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, tiwala ang pamunuan ng Philippine Coconut Authority sa lalawigan ng Palawan na kaya nilang maitanim ang mahigit 1 milyong puno ng nyog na naka-allocate sa lalawigan bilang pagtugon sa panawagan at programa ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makapagtanim ng 100 milyong puno ng nyog sa buong Pilipinas bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Ayon kay Engineer Arlo Surano, ang Acting Division Chief ng Philippine Coconut Authority sa Palawan, kakayanin nila mahigit 1 milyong puno ng nyog na maitanim sa mainland Palawan, katuwang ang pribadong sektor at mga NGO sa Palawan. Sa kasalukuyan umano'y nasa 20% na ang naitanim at bago matapos ang 2025, posibleng umabot na sa 35 to 40%. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Ay, congratulations kay Engineer Solano. Siya na pala yung acting chief ngayon ng Philippine Coconut Authority sa Palawan. Retired na si Sir Aguilar, si Sir Raul Aguilar, yung dating hepe ng Philippine Coconut Authority sa Palawan.